Siyempre, bago po tayo dumako sa mga issue at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang araw, may batang lalaki na nagtanong sa kanyang lolo, "Lolo, alin po ang pinakamagandang araw para manalangin?" Sumagot naman po ang matanda, "Apo, ang pinakamagandang araw para manalangin ay ang araw bago ka mamatay." Nagulat naman po ang bata at muling nagtanong, "Pero paano ko po malalaman kung kailan ako mamamatay?" Ngumiti ang matanda at saka sumagot, "Walang nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan. Kaya naman, kailangan nating manalangin araw-araw." Ano po ang aral na nais iparating sa atin ito ngayong umaga? Walang specific na araw, mga kanyusik, na masasabi na yung araw na yon ang pinakamagandang araw para tayo ay manalangin. Bawat araw ay mahalaga. Bawat araw ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya dapat araw-araw din tayong nananalangin at nagpapasalamat sa Kanya sa bawat pagkakataon po na ibinibigay niya sa atin para tayo ay manatili po sa mundong ito. Lagi nga natin sinasabi, 'di ba, mga kanyusik, every gising is a blessing. Bukod sa walang pinipiling araw, wala rin pong pinipiling lugar o pagkakataon ang pananalangin. Kahit saan, maaari po nating kausapin ng Panginoon. Basta ito po ay taimtim at buong puso po natin siyang kinakausap. Ang Diyos ay laging nakahandang makinig sa atin pong mga panalangin. Actually, pwede nga natin gawing parang diary, mga kanyusik, or best friend ang Panginoon. Yung tipong bago po matapos yung araw natin, ikukwento po natin sa Kanya lahat ng nangyari sa buong araw, sa buong maghapon. Kung masaya man yan o malungkot, yan, pwedeng-pwede po natin yung ikwento sa Kanya. Success man or stress, yung nangyari po sa ating araw, pwede rin po natin yung ikwento sa Panginoon. Kung mayroon kang mabigat na dinadala sa loob mo, ikwento mo yan kay Lord sa pamamagitan po ng pananalangin at tiyak na gagaan ang iyong kalooban. I'm sure, mga kanyusik, na-experience nyo na po ito, Yung parang ang bigat-bigat ng loob mo. Wala kang mapagkwentuhan ng pinagdaraanan mo, pero nang maiiyak mo sa Diyos, yung lahat na ikwento mo, parang naisumbong mo sa Panginoon, lahat ng saloobin mo, parang magic, mga kanyusik, sa isang iglap, gumagaan ang iyong pakiramdam. Hindi man po natin pisikal na nakikita ang Panginoon, pero mapalad po tayo, mga kanyusik, dahil mayroon tayong way para makausap po natin siya, para makapag-reach out sa Kanya. Mapalad po tayo dahil tinuruan po tayo ni Jesus na manalangin sa Kanyang Ama. Kaya gawin po nating bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain ang pananalangin, mga kanyusik. Hindi lang po sa oras ng pangangailangan, kundi sa bawat sandali po ng ating buhay. Kasi minsan, 'di ba? For sure, marami sa atin ang guilty dito. Na aalala lang po nating tumawag sa Panginoon or manalangin sa Diyos kapag tayo po ay nandun sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay. Kapag mayroong dumarating na mga pagsubok or problema, doon lang po natin naiisipang tumawag sa Panginoon. Pero minsan, kapag naman magaan ang buhay, walang problemang dumarating, maginhawa, masagana, parang hindi po natin naaalala ang Panginoon, mga kanyusik. Kaya gawin po natin sana na pang-araw-araw na bahagi ng ating pamumuhay ang pananalangin.
Sa buong maghapon ilang oras yung ginugugol natin sa paghahanap buhay. Ilang oras yung ginugugol natin sa iba pang mga bagay. Pero sa pananalangin, wala nga pong nire-require na ilang oras ang Panginoon. Kahit saglit lang, 'di ba? Sapat na sa kanya 'yon, no? Para po makita niya na naaalala po natin siya. Kaya kung may pagkakataon tayo mga kanyusik, no, lagi nating isa sa isip yung pananalangin, pagpapasalamat, at paghingi po ng gabay sa Panginoon upang lalo po tayong mas mapalapit sa Kanya. Sabi nga po mga kanyusik sa Jeremiah chapter 29 verse 12, "When you call on me and come and pray to me, I will listen to you." Huwag po tayong magsawang manalangin mga kanyusik, no? Hindi man natin direktang naririnig yung sagot ng Panginoon, hindi man siya direktang parang nakikipagkwentuhan sa atin or nakikipag-usap sa atin. Pero tinitiyak niya po sa atin na nakikinig siya sa ating bawat panalangin. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes.